Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Edith Margaret B. Balansag at ngayon kasama ng aking mga kagrupo, kami ay magbabahagi sa ika-6 at ang panghuling kabanata na kung saan tumutukoy sa mga pagkaing Pinoy mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. So, naisip niyo na ba kung bakit tila mas masaya at mas espesyal ang handaan sa Pilipinas? Kapag may piyesta, kasal o kahit simpleng salo-salo, laging kumpleto ang hapagkainan. Ipinapakita lamang nito kung gaano kahalaga ang pagkain sa kultura ng mga Pilipino. Dahil ang pagkain ay isang napakalaking bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. So, ano nga ba ang pagkaing Pinoy? So, ang pagkaing Pinoy ay nagre-representa ng malawak at makulay na karanasan ng kaginhawaan, kasayahan at kasaysayan. Isa rin itong sining ng paghahanda at pagtatanghal ng mga lutuin, sangkap at tradisyon na nagpapakita ng pagiging malikhain at masigla ng kultura ng mga Pilipino. So, ang pagkaing Pinoy ay tumutukoy sa mga tradisyonal at lokal na pagkain sa Pilipinas na kilala sa pagiging masarap, malasa at nakulay nito. Marami sa mga pagkain ito ay nagmula sa mga lokal na sangkap at sa mga natatanging paraan ng pagluluto na ipinapasa mula sa henerasyon patungo sa susunod. So, sining. So, ang paghahanda ng pagkain ay maituturing ding isang sining dahil hindi lamang ito simpleng proseso ng pagluluto, kundi isang paraan ng pagpapakita ng kasanayan, pagkamalikhain at pagmamahal sa pagluluto. So, sa bawat putahe na ating natitikman, makikita ang dedikasyon at talento ng mga taong naghanda nito. So, pangalawa ay ang pagsusuri ng kultura. So, bukod sa sining, ang bawat lutuin ay nagsisilbi ring salamin ng kultura at kasaysayan ng isang lugar. Katulad na lang ng mga sangkap, paraan ng pagluluto at estilo ng paghahanda ng pagkain. Ito ay nagpapakita kung paano namumuhay ang mga tao sa isang komunidad. Sa ganitong paraan din, ang pagkain ay nagiging daan upang mas maunawaan natin ang buhay at tradisyon ng mga Pilipino. Ang pangkatlo ay ang kahalagahan ng okasyon. So, mahalaga rin ang pagkaing Pinoy sa iba't ibang okasyon, katulad sa mga pista, kasal, kaarawan at iba pang selebrasyon. Ang pagkain ang nagiging sentro ng pagtitipon. Ito ang nagdadala ng saya, kasiyahan at pagkakaisa sa bawat pamilya at komunidad. At ang panghuli ay ang pagsusuri ng tradisyon. So isa pa sa mahalagang katangian ng pagkain Pinoy ay ang paggamit ng mga lokal na sangkap. Mula sa sariwang prutas at gulay hanggang sa isda at iba pang likas na yaman na galing sa ating bansa mismo. Ipinapakita nito ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa sariling produkto at sa biyaya ng kalikasan. Kahalagahan ng pagkaing Pinoy. Hindi maitatanggi ang halaga ng pagkain sa kultura natin. Sa pagkain, nagsasama-sama ang pamilya at kaibigan upang makagawa ng magandang alaala. Higit na napayaman ang heograpiya natin na isang arkipelago, ang pagkaing Pilipino ay nagkakaroon ng iba't ibang pinanggagalingan, buhat din sa mga natatanging kombinasyon ng impluwensya ng Kastila at Amerikano. Masasabi na higit na kakaiba ang pagkaing Pilipino. Sa ganitong pananaw, di sana makita ng iba ang halaga ng sarili nating pagkain upang makilala talaga na ito ang lubos
ng buong mundo. Nagsisimula ang pagpapahalaga sa sariling atin na sa mismong mga Pilipino, kaya hindi tama na napapalaganap ang popularidad ng mga pagkain galing sa kanluran dito sa bansa. Mainam na buhayin muli ang diwa ng pagkain Pilipino. Ang mga pagkain Pinoy ay may malaking kahalagahan sa kultura, lipunan at ekonomiya ng Pilipinas. Ito ang mga ilang dahilan kung bakit mahalaga ang pagkain Pinoy. Una, pagpapahalaga sa kultura. Ang pagkain Pinoy ay bahagi ng identidad at kultura ng mga Pilipino. Ito ay nagpapakita ng kasaysayan, tradisyon at mga pamamaraan ng paghahanda na naipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Kalawa, nagpapakita ng pagkakailanan. Ang pagkain Pinoy ay nagpapakita ng pagkakakilanlan ng bansa at nagbibigay ng pagkakakilanlan sa mga Pilipino saan mang parte ng mundo sila naroroon. Ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaisa at pagkakaiba-iba ng mga rehiyon sa Pilipinas. Dako naman tayo sa kasaysayan ng sining ng pagluluto sa Pilipinas. Ang sining ng pagluluto sa Pilipinas ay nagsimula pa noong panahong pre-colonial, kung saan gumagamit ang mga sinaunang Pilipino ng mga likas na sangkap at simpleng paraan ng pagluluto tulad ng pag-iihaw at pagpapakulo. Bago pa man dumating ang mga Kastila o ibang dayuhan, may sarili ng paraan ng pagluluto ang mga Pilipino. Umaasa lang sila sa kung ano ang sariwa at makukuha sa kalikasan tulad ng isda, karne, at gulay. At iluluto nila ito sa pinakasimpleng paraan, which is yung iniihaw sa apoy at pinapakuluan sa tubig. So sa pagdating ng mga ngalakal mula sa Asya, nadagdagan ang mga sangkap at pagkain tulad ng pansit at lumpia. Nung sakupin ng mga Espanyol ang bansa, ipinakilala naman ang mga bagong putahe at paraan ng pagluluto. So, dito pumasok ang impluwensya ng ibang kultura sa ating pagkain. So, impluwensya ng Asya o Chino. Dahil sa pagkipagkalakalan natin sa mga karatig bansa, natutunan natin ang paggawa ng mga pagkain na kasanayan na natin ngayon, gaya ng pansit at lumpia. Noong sinakop tayo ng mga Kastila, mas lalong dumarami ang mga komplikadong putahe at bagong teknik sa pagluluto. Pagdating naman ng mga Amerikano, dadagdagan pa ito ng mga pagkain kanluranin. Dahil dito nabuo ang mayamang at natatanging lutuing Pilipino na pinagsama ang iba't ibang impluwensya ng kultura. So sa bahaging ito, pumasok naman ang impluwensya ng mga Amerikano. Sila ang nagdadala sa ating mga pagkaing western o kanluranin, tulad ng burgers, fried chicken at mga delata. Dahil sa dami ng mga bansang dumaan at nag-iwan ng marka, ang lutuing Pilipino ay naging unique. Hindi lang ito basta pagkain, ito ay pinagsamasamang lasan mula sa ating mga ninuno, mga Chino, mga Kastila at mga Amerikano. Kaya naman ang pagkain Pinoy ngayon ay kilala sa pagiging malikhain at mayaman sa kultura. Mga pagkain sa iba't ibang okasyon. Alam naman natin na tayong mga Pilipino ay nakagawian na natin ang maghanda sa iba't ibang okasyon, ano? Kagaya lamang ng kaarawan, Pasko, pista at iba pa. Dito sa Luzon, Visayas at Mindanao ay meron tayong kakaiba o karaniwang pagkain na nakikita sa pagkainan tuwing pagdiriwang. Kagaya lamang ng lechon na karaniwang nating nakikita sa pista. At hindi lang yan, marami pang ibang mga pagkain na itatalakay sa susunod na magtatalakay. So, ang mga pagkain na sa iba't ibang okasyon, halimbawa ay adobo, lechon, at sisig. So, ang adobo ay isa sa pinakamasarap na pagkain Pinoy na madali lamang lutuin at masarap iulam sa kanin. Pwede itong adobong baboy o adobong manok. So, ang lechon ay isa sa pinakasikat na pagkain, hindi lamang dito sa Pilipinas, ngunit pati na rin sa iba't ibang bansa. So, ang sisig ay isang kilalang ulam sa Pilipinas. Gawa ito sa mga bahaging ulo at laman ng baboy at atay ng manok.
So, sa Visayas naman, ng mga halimbawa ng iba't ibang pagkain sa okasyon sa Visayas, meron tayong inasal na manok. Ang chicken inasal, isa sa mga minamahal na ulam sa rehiyon ng Visayas sa Pilipinas na sikat na specialty ng syudad ng Bacolod. So, pansit canton naman, ito ang pinaka-classic na pansit sa mga Pinoy. Ito rin ang pinaka-popular Filipino stir-fry noodle na pwedeng araw-arawin at ihanda sa espesyal na okasyon. At karaniwan din ito nakikita sa anumang lugar sa bansa. Ang humba naman ang humba o pata humba, isang lutuing katutubo sa Pilipinas na may pata ng baboy, inasin ng maitim na munggo, saging na saba, dahon ng laurel, kalamansi, bawang, kayumanging asukal, sili, mani, toyo, oregano, suka at tubig. Sa Mindanao naman, meron tayong tiola itom o black soup, isang popular na Muslim na pagkain mula sa Tausug, sa Sulu at ibang bahagi ng Mindanao. Meron din tayong sinina. Ang sinina ay isang popular na pagkain sa Mindanao kung saan ito ay inihahain kasama ang kalilang at kunduli. Meron din tayong pastil. Ito ay isang simpleng pagkain na popular sa mga Muslim na komunidad, particular sa Lanao del Sur at iba pang lugar sa Mindanao. Ano ang exotic foods? Ang exotic ay tumutukoy sa pagkain na hindi karaniwang kinakain ng nakakarami. Ito ay mula sa hayop na hindi madalas ginagawang sangkap o kaya'y karaniwang pagkain, ngunit iba ang paraan ng pagkahanda. Dahil sa pagiging kakaiba, minsan ito'y itinuturing na nakakadiri. Ngunit ayon kay Perdigon Digon Mulcalan, ang pagiging exotic ang dahilan kung bakit nagiging espesyal ang isang bagay. Sa kabila ng pananaw na ito, malaki ang naitutulong ng exotic foods sa pagpapayaman ng kulturang Pilipino sa pagkain. Mga halimbawa ng exotic foods. Una, ang tamilok. Ang tamilok naman ay galing sa mga punong mangroves na kinakain ng hilaw at isinasawsaw sa suka. Madalas itong makita sa Palawan at ito daw ay lasang oyster o talaba na dumudulas sa lalamunan. Dalawa ay ang puok. Isa itong larva o ng salanggito na matatagpuan sa mga torso ng niyog. Madalas itong niluluto na paadobo o hilaw at madalas itong nahanap sa probinsya ng Rizal. Mukha man itong caterpillar pero ayon sa mga lokal, masarap at masustansya daw ito. Katatlo, ang kamaro. Ito ang mga kuliglig na matatagpuan sa mga palayan at mga dahon. Punong-puno ito ng protina at vitamin B. Madalas itong iniluluto ng adobo pero mas masarap pa rin ito kapag piniprito. Sabi pa ng iba ay kalasa daw nito ang hipon. Ikaapat, bitote tugak. Ang bitote tugak ay isang pinipritong palaka. Isa itong klase ng palaka na kung saan makikita sa mga taniman kaya 100% malinis ang mga tugak at palaka na kinakain nito sa Pampanga. Ang sabi ng mga Kapampangan, lasa daw itong fried chicken. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sheila Misalamilio at ako ang magpapatuloy ng ating talakayan tungkol sa mga kakaibang pagkaing Pinoy. Bukod sa exotic foods, mayroon din tayong tusok-tusok. Ito isang terminong Tagalog para sa mga pagkaing kalye o street foods na inihahain o iniluluto sa pamamagitan ng pagtusok ng stick. Ito ay karaniwang ipiniprito at isinausasaw sa maasim na sawsawan.
Karaniwang halimbawa nito ay isaw, ito'y bituka ng manok o baboy na inihaw na maaalat at maanghang. Fishball, maliit na bola na gawa sa isda na ipiniprito hanggang maging golden brown. Ito ay karaniwang isinawsasaw sa maasim na sawsawan tulad ng suka. Kwek-kwek, ito ay isang itlog ng pugo na ibinabalutan ng orange na pampalasa at iniluluto sa mantika. Madalas, itong isinawsaw sa maasim na sawsawan at may kasamang gulay tulad ng pipino. Ito'y karaniwang makikita sa mga tindahan ng tabing kalsada o sa mga kiosk sa mga paboritong lugar tulad ng mga iskinita at plaza. Ito ay isa sa mga paboritong street foods ng mga Pilipino dahil sa kakaibang lasa at abot kayang presyo. Sa paglalakbay sa mundo ng kulinarya, isa sa mga hindi dapat palalampasin ay ang pagtuklas sa kakaibang pagkaing Pinoy. Ang kakaibang pagkain ito ay hindi lamang sumasalamin sa kahusayan ng Pilipino sa pagluluto, kundi naglalarawan din ng kanilang kasaysayan, kultura at pambansang pagkakilanlan. Ang pagkaing Pinoy ay mayayaman sa iba't ibang uri, hanggang sa mga nakatatakam na handaan sa mga pagdiriwang. Kilala ang mga ito sa kanilang malalalim na lasa, pagiging maligaya sa pagkain at pagiging sentro ng pagtitipon at pagsasama-sama ng mga pamilya at kaibigan. Sa bawat rehiyon ng Pilipinas, matatagpuan ang kanilang mga kakaibang putahe na naglalarawan ng lokal ng kultura at tradisyon. Mula sa mga luto sa bawat pangkat etniko hanggang sa impluwensya ng mga dayuhan na dumating at namamalagi sa bansa. Nagiging mas makulay at mas malalalim ang pagkain Pinoy sa bawat paglalakbay sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Bukod sa sarap ng pagkain, ang pagkain Pinoy ay nagbibigay din ng pagkakakilanlan sa bawat Pilipino, kung saan ang bawat kagat ay nagdadala ng alaala at karanasan mula sa nakaraan. Sa paglalakbay sa kakaibang pagkain, sa paglalakbay sa kakaibang pagkain Pinoy, hindi lamang natin natitikman ang sarap ng pagkain, bagkus natutuklasan din natin ang yaman ng ating kultura at ang halaga ng pagsasama at pagkakaroon ng samahan.